Magandang araw mga kapanalig. Kahapon po, nagbigay po ako ng talk, pinamagatang More Than a Conqueror. At doon pinag-usapan natin kung paano dapat tayo kumilos upang ang Panginoon ay mapa sa atin at tayo'y maging matagumpay sa buhay natin. Ginamit nga po yung More Than a Conqueror. Ngayon mga kapatid, paano po rumiresponde ang Diyos sa mga tao na kinikilala siya, na nagdadasal, kiniklaim ang kanyang promise at ang kanyang kapayapaan? Pag-usapan po natin ngayon. Today's talk is entitled The God Who Helps, mga kapatid. Tapatin ko nga po kayo. Baka ayunan niyo po ako, di ba? Hindi lahat ng tao sa mundong ito ay talagang naniniwala sa sinasabing ito, mga kapatid, that God really helps. Uulitin ko kasi kung lahat na tayo naniniwala dyan, sabihin na natin, lahat ng tao alam yan. Pero hindi lahat naniniwala dyan. Tama po ba? No? May mga tao naniniwala sa kanilang sarili para maging matagumpay sila. O kung kanino dyan, o mga bagay, di ba? Magkapera lang ako, okay na ako, matagumpay na ako. Pero dito mga kapatid, aking pong iaalay sa inyo itong presentation na to upang malaman ninyo na talagang ang Diyos po ay tumutulong sa atin. Hindi lang malaman, para po makumbinsi kayo na ang Diyos po ay tumutulong. I want to submit a Bible verse to you. Comes from Psalm 46 verse 1. Sabi po dito, God is our protection and source of strength. He is always ready to help us in times of trouble. Psalm 46 verse 1. One thing I want you to know is this: God is. In other words, mga kapatid, that He is always, no? Always will be. Pag sinabi ng Diyos na ako ang proteksyon, na ako ang iyong lakas, siya yun. Hindi siya nagbibiro. Sobrang seryoso niya. Sobrang perpekto niya na pag sinabi niyang ako ang iyong proteksyon. Kaso maraming tao dyan, ang proteksyon pera, o kaya kapwa-tao nila, o kung ano-ano pa. At sinasabi ng Panginoon, ako ang iyong proteksyon at ako ang iyong lakas. Bakit binanggit yan dalawang yan sa verse na to, mga mahal kong kapanalig? Dahil mga kapatid, yung dalawang yan, yan po yung kung tawag natin in the two main ingredient of endurance. Para tumibay ka sa mundong ito, kailangan mo ng proteksyon. Itong mundong ito, grabe po ang daing problemang ibinabato sa atin. If God is not with us, no, mga kapatid, talagang napakahirap mabuhay sa mundong ito. Hindi lang proteksyon, God strengthens us spiritually, no, mentally, physically. Nang sa ganon, kung ano man ang salubungin natin sa mundong ito, may lakas tayo para unawain. May lakas tayo para sagupain. Kaya inoffer ng Panginoon sa atin yung dalawang yan upang ganun to kahapon, tayo po'y maging matagumpay sa buhay natin. At mga kapatid, sabi po dito, source, meaning not resource, mga kapatid, no? Ano ba yung source at saka resource? Ito po, paliliwanag ko po sa inyo, mahal kong kapanalig. Kayo po ba'y nakakita na ng dam? Yung dam na dumadaan sa filtration, tapos nagiging tubig natin, di po ba? Yung pong tubig doon sa dam, yung river doon, yun po ang source. Yung resource, yung na filter na, no? Nagkaroon ng infiltration, pagkatapos lumabas sa gripo mo, ang tawag diyan resource. Kaya kung may pera ka man, sabihin mo, Brother Randy, importante din ang pera, di ba? Oo, pero resource yan, hindi yan source. Bro, importante din ang trabaho, di ba? Oo naman, pero resource yan, hindi yan source. The source of everything in this world, mga kapatid, is none other than God. The source of everything in this world is none other than God. So, huwag ka magkakamali na ibigay mo ang buhay sa resource. Dahil ang buhay mo ay nakalaan lang sa ating source, which is God. My brothers and sisters. Okay? Malinaw po tayo dyan. Sabi to, He is always ready to help us. In other words, mga kapatid, sinasabi po dyan ay ito. No? Yung God is, and He is present tense. He can never be late in helping us.
He can never be late in providing for us because He is the present help. Andyan siya palagi, hindi siya nagbabakasyon, hindi siya nagmimerienda, hindi siya natutulog. Lagi siyang nandyan upang tayo po ay bigyan ng protection. Malinaw po ba tayo? Kung malinaw po sa inyo itong Salmo 46:1, dadalhin ko na po kayo, mga kapatid, no? Dito po sa aming pag-uusapan, kasi mga kapatid, ito po yung napakahalaga, hindi po ba? Yan, pero bago tayo magpunta doon, sabi, in times of trouble, which is in others, mga kapatid, sinasabi po dito ay ganito, that He is ready to help us, protect us, no? He is ready to give us strength so that we could rest unto Him, no? Understand, we could understand everything, and He will teach us a lot of things, no? Kaya importante itong Psalm 46 verse 1, malaman muna natin, no? Bago natin maisip ng lubusan na ang Diyos ay tumutulong sa atin. Ito nga lang Psalm 46 verse 1, hayagan na po na sinabi na ang Diyos po ay tumutulong. Dalhin ko na po kayo mga kapatid na how the Lord helps us. Paano ba tayo tinutulungan ng Diyos? No? Maraming tao alam yan, pero marami ring tao, paano nga ba, Brother Randy? Kaya kung halimbawa, no, gumanda yung buhay mo, hindi mo alam na galing sa Diyos yan, iba-iba yung binibigyan mo ng credit, kung sino-sino, ay kung ano-ano. Pag-usapan natin ngayon, paano tumutulong ang Panginoon kapag lumapit po tayo sa Kanya. Number 1, He speaks through prevailing prayer. He speaks through prevailing prayer. Sabi po sa Psalm 91 verse 15, when my followers call to me, I will answer them. I will be with them when they are in trouble. I will rescue them and honor them. Sabi mga kapatid, when my followers call to me, I will answer them. God is waiting for you to talk to Him. Because He has a lot for you. Lots of protection, lots of strength He can give you. And He cannot just help you until you talk to Him. Maraming tao tamad magdasal. Walang panahon, pero nakakapagsipilyo, nakakaligo. Di po ba? Sabi ng Panginoon, handa akong tumulong. No? Sabi, when my follower call to me, I will answer them. At sinabi mga kapatid, I will be with them when they are in trouble. I will rescue them and honor them. Dinitalye po dito sa Psalm 91 verse 15, sinabi niya, no, ako'y nasa sa gitna ng kanilang problema. Tinanggal ba yung problema? Hindi. Sabi, when they are in trouble, I will be with them. Hindi sinabing, I will take away trouble. Hindi ko sinabi yun, mga kapatid. Upang sa gitna ng iyong problema, ay patuloy kang makaulayaw ni Kristo. Kaya pag ikaw nanalangin na, Lord, tagalin yung problema ko. Pag wala ka ng problema, hindi ka na magdadasal. At hindi mo na makikita ang pagliligtas ng Panginoon. Sabi dito, I will rescue them and honor them. Doon magkakaroon, mga kapatid, from the point where you're in the middle of a problem, God will rescue you. At makikita mo paano ka bubunutin ng Diyos sa problemang yan. And honor them. Why would God honor these people? Mga kapatid, sabi po dito, baka malimutan mo Sabi dito mga kapatid, my followers. That these people never stop praying to God, trusting God, leaning upon God. That's why these people is being honored by God. No? Mga kapatid, alam niyo po, hindi po madaling manalangin sa gitna ng problema. Totoo yan, maniwala ka sa akin. Hindi madali na magtiwala sa Diyos sa gitna ng problema. Lahat kung problema mo ay talagang matitindi, dire situations. But sinabi niya, alam ko ang pinagdaanan mo. Hindi ka tumigil ng katatawag sa akin, kaya bibigyan kita ng pagdakila. I will honor you because you never lose your grip on me. Mga kapatid, ganyan po ang Panginoon. No? Hindi po siya dumadating para parusahan tayo. Hindi po siya tinasamahan tayo sa gitna ng problema para pagalitan tayo. Mga kapatid, wala po siyang ginawa. No, wala po siyang ginawa kundi tayo po ay bigyan ng pagkakataon na makita ang kabutihan niya. My brothers and sisters. Di po ba
napakaganda po ng sinasabi dito. Okay? So, mga kapatid, tingin niyo po ito. Followers ha, baka malimutan mo yan. You need to read the Word, doer of the Word, reader of the Word. Then, when you talk to God, you can surely, certainly experience His saving power. Reader and doer of the Word. At mga kapatid, baka sabihin mo, baka naman ayaw ng Diyos yun. No, ang dahil pong ginamit dito. I will, sabi. I will, sinabi. Ilamang I will ang ginamit dyan, 3 beses. In other words, mga kapatid, kapag inisip po natin yung sinasabi niyan, ang ibig pong sabihin dyan, mga kapatid, ay ganito. No? He is more than willing to help you in the midst of your problems. Provided that you read the Word of God and you do the Word of God. You are always safe wherever you are, mga kapatid. Opo, pangako po yan, mahal kong kapanalig. So don't stop praying because God will help you. He will tell you through your prayers how He will help you. Mga mahal kong kapanalig. Di po ba? Importante po, meron po isa pang verse para tumayo po Psalm 91 verse 15. Sabi po dito mga kapatid, then Jesus taught the followers that they should always pray and never lose hope. Huwag kang titigil ng kadadasal. Kapapaniwala kay Kristo. Pagtitiwala sa Kanya, pakikipag-usap sa Kanya, kaligtasan mo. Pangalawa, He assures through precious promises. Sabi mga kapatid sa 2 Peter 1 verse 4, through His glory and integrity, He has given us His promises that are of the highest value. Mga kapatid, the promise that are of the highest value. Maraming mga promises dyan. Diba? Promise ng nanay mo, tatay mo, mahal mo sa buhay mo, boss mo, dahil pangako. Pero etong pangakong to, talagang pinakamataas at pinakatotoo sa lahat ng mga pangakong iyong madidinig. My brothers and sisters, how sure you are, Brother Randy, that is true. Ginamit na po Glory and integrity, in other words, mga kapatid, that not perfection. Every word of God, every promise of God is perfect in saving us all. It's perfect in filling us all with His power, my brothers and sisters. No? Kaya nga binanggit uulitin ko, highest value. Sobrang ganda niya, sobrang galing niya, sobrang powerful niya, at perfect pa siya. Kapag ang mga pangako ng Diyos hindi mo nilubayan sa libro niya, sa Bible, makikita mo, pangako ko sa iyan, at yung pangako ng Panginoon, aayos ang buhay mo. You'll become more than a conqueror. Sabi nga na nakaraan talk natin, di po ba? No? Mahalaga pong isipin natin yan, mga mahal kong kapanalig. No? The highest value. In other words, we need to look at the Word of God. We need to open up the Bible, read the Word of God, review the Word of God, reflect on the Word of God, and rely on the Word of God. Because there, you can only see the help of God, the highest value, the most precious help you want in your life. You can find it in the Word, in the book. Kaya kung ang Bible mo, nasa altar mo, di mo nabubuksan, puro alikabok na, sisiguraduhin ko, walang tulong na dumadating sa'yo. Kung may tulong man short-lived, hindi maganda. Laging natatapos, nalulungkot ka't nawawala. Pero sa Panginoon, hindi nawawala. Nararanasan, nararamdaman, nasasabuhay, at naipapasa itong mga pangakong ito. Mga mahal kong kapanalig, no? Tandaan nyo, huwag lang magdadasal, basahin ang kanyang salita. Makikita mo ang pagtulong ng Panginoon sa iyo. No? Importante po isipin niya natin, mga kong kapanalig, that His promise is indeed. No? Kaya mga pangako niya, mga kapatid, no? He promised for protection and provision. Yan po, mga kapatid. You want that, right? You want protection? Yes, I want it to. You want provision? Yes, I wanted to. And if you go to the Bible, makikita mo nga talaga puro provision and protection ang kanyang mga pangako. Yes. Huwag ka nang magdalawang isip. Pag-upisa ka na magbasa ng Biblia. Gusto mo join our prayer meeting every Monday, Wednesday, Friday, Saturday? Join us! And you'll experience the power of the Word of God.
And you'll know that, oh, you're changing. Not only changing, but you're experiencing God's provision and God's protection. Number 3, He comes through personal peace. The Bible says in John 14:27, I am leaving you peace, I am giving you my peace. I don't give you the kind of peace that the world gives, so don't be troubled or cowardly. Huwag ka daw matatakot. Sabi rito, mga kapatid, nakakatakot talaga pag walang kapayapaan sa buhay natin. Pag lagi tayong aligaga, lagi tayong lito, lagi tayong nag-iisip, napapasigaw, walang kapayapaan, nakakatakot yan. Apektado ang iyong kalusugan. Apektado ang mga tao sa paligid mo pagka ikaw ay walang peace. Kaya dapat kang matakot. Mga kapatid, sabi po dito, I am leaving you peace, I am giving you my peace. No? Sabi dito mga kapatid, living and giving you His peace. In other words, mga kapatid, sinasabi po dito, this is intentional. Gustong-gusto ng Diyos na makuha mo ang kanyang kapayapaan. Gusto niya yon. Hindi mo nababayaran. Ibinibigay na lang ang kapayapaan ng Diyos. Ba't may mga tao na parang di maranasan ito? Kasi nga, mga kapatid, they don't open up their Bible. They don't pray. They're not part of a church. They don't have the tripod for better living. That's the reason wala silang peace. Mga binabasa nila ay talaga nakakadulot ng stress. Mga kapatid, subukan mo lang magbasa ng dyaryo na wala kang Bibliang binabasa, may stress ka. At kahit ano pa man. No? Ihuli mo nang basahin ng lahat. Unahin mo ang Biblia. My brothers and sisters. Sabi rito mga kapatid, no? Peace. Ilang beses ba binanggit yung peace? Peace. Ito pa isa, peace. Tapos ito pa yung isa, peace. 3 beses binanggit yung peace. Kaya hindi naman sinabi ng Panginoon that I'll give you, I am leaving you my wealth. I am leaving you my kingdom. Hindi naman sinabi yun sa atin. Ang sinabi, peace. Aanin mong pera mo, wala kang kapayapaan. Aanin mong bahay mo, wala kang kapayapaan. Aanin mong iyong relasyon, wala kang kapayapaan. At ang kapayapaan ng ito ay ang Panginoon. Galing. Aanin mo. Kaya sabi ng Panginoon, mas kailangan mo ang kapayapaan ko kaysa kayamanan ko o kaysa lakas ko. Well, logically, if you have the peace of God, you have everything. So when you pray, you don't just ask God, Lord, give me money, Lord, give me this, give me this. You need to ask the peace of God. Because God is so serious in giving you that peace. Because He knows that that peace is the only thing that will make you live on earth productively and satisfactory. My brothers and sisters, no? Peace. Ito yung mga kapatid, ang dahil binanggit yung word na peace. No? Di ba tayo nakukumbinsi? The foundation of all riches is peace. Kami mga tao na kahit sabi natin sa lahat sa buhay, pero pag ang Panginoon ay nasa kanila, parang mayaman na rin sila. May mga tao na kahit pango ang ilong, kahit napandak, no? Pero pag ang kapayapaan ng Diyos ay nasa kanila, para silang may matangos na ilong, para silang hindi pandak, mga kapatid, di po ba? Importante po, uulitin ko sa ating mga panalangin, sa ating paglapit sa Diyos, hilingin mo ang kapayapaan niya. Hilingin mo ang kapayapaan niya sumaiyo. At hindi kanya tatanggihan. Sabi sa John 14:27, that is His intention to give you peace. Naalala ko po isa po ang kaibigan yung anak niya hindi pa umuuwi, gabi na, babae. Sabi niya, Brother Randy, pag-pray mo nga makauwi ni anak ko. Sabi ko, I'll pray for you that you may have the peace of God. Because if you have the peace of God, you will know what to do. Right? Everything. If you have the peace of God, you will know what to do. You will know how to enter a good relationship. If you have the peace of God, you'll know how to establish a business or whatever area of life area of your life for that matter. If you have peace, and that we're calling the peace of God. Number 4 and last, He assists through providential power. No, mga kapatid, sabi po dito, mga kapatid, that Romans 8:28, we know that in everything God works for the good of those who love Him. Sabi dito, we know that in everything God works. Sabi dito, everything God works. Mga kapatid, anong sabi po rito? Sabi dito that
He never stops working. Mga kapatid, sabi po sa isang kanta, that you are here, healing in our midst. I worship you. So we need to worship the Lord all the time. Because He never stops working. He never sleeps. Kaya sabi sa kantang yun, no? Yung Waymaker, sabi sa kantang yun, you never stop working. Even if I don't see you are working, you never stop working. Hindi po tumitigil ang Diyos na kumilo sa atin upang tayo po ay tulungan. Tayo ang tumitigil, tumingin sa Kanya. Kapag ang isang tulong ay ibinigay at hindi ka nakatingin, malamang makalagpas sa iyo. O malamang tamaan ka, mabukulan ka lang, walang mangyayari sa iyo. Di po ba mga kapatid? Sabi dito that God has providential power all the time and we need to expect the Lord all the time. Sabi dito mga kapatid, no, for the good of those who love Him. What does it mean? Ang linaw po mga kapatid. Makikita mo na hindi tumitigil ang Diyos sa katutulong sa iyo kapag iniisip mo na ikaw ay mahal ng Diyos at gusto mo siyang mahalin. Yun po ang ibig sabihin nito mga kapatid, for the good of those who love Him. In other words, mga kapatid, sinasabi po rito that He believes that we need to believe, depend upon the Lord and trust the Lord, my brothers and sisters. Hindi tumitigil ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Yan po ang tulong ng Diyos. Patak ng patak yan. No? Tuloy-tuloy yan. Kaya huwag kang magsasabi na, baka kinalimutan ako ng Diyos. Baka ikaw ang nakalimot sa Panginoon, mga kapatid. No? Another thing is that we need to know is this, that, we need to appreciate the presence of God in our lives. Kaya hindi mo makita ang tulong ng Diyos kasi hindi mo iniisip na lahat na nangyayari sa iyo, galing sa Diyos yan. Totoo naman, di ba? Lahat ang galing sa iyo, galing sa Diyos. Wala kang nagawa ni isang katiting na bagay sa buhay mo. Hindi mo kayang gumawa ng alikabok. You cannot recreate things. My brothers and sisters. So God is always ready to help you. That He works, everything God works for you to see His mighty power, His sovereignty, His strength. Apat yan mga kapatid. Huwag mong kalilimutan upang maisip mo na ang Panginoon ay tunay. Totoong tunay na binibigyan tayo ng tulong. Araw-araw, pag-isip pa lang sa umaga, gusto niya ng tumulong. Ang tanong, do you want to talk to Him? And the reason that, you wake up in the morning because God would like to bless you. Di po ba, mga mahal kong kapanalig? That is the very thing, that we need to know. I hope that you learn, mga kapatid, ngayong araw na po ito. Sana po natuto po kayo sa ating mga pinag-usapan, At kung hindi po kayo natuto pa, okay? At nagtatanong pa kayo dito, pwede nyo pa akong kausapin. Magpa-counsel po kayo. I am a counselor, a Christian counselor, mga kapatid, if you want to ask something, maybe I can help. You can go to my Facebook Messenger. Or you can meet me. You can meet me, locate me every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday. Ako po ang nagbibigay ng talk doon and I appreciate the meeting together with Romel. Mga kapatid, my friend who built this online Bible study, join us. Try the Word of God. It's effective. It's powerful. This is Randy Ramos, proclaiming the Word, claiming the lost. God bless you po mga kapatid.